Salamat po sa Panginoon sa inihanda niya po mensahe ko sa atin ngayon. Ang topic po ng ating pag-aaralan, mensahe po ng Panginoon, blessing in disguise. Sige po, tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa mga banal, kami po ay nagpupurit nagpapasalamat. Salamat po Lord sa muli kalayaan kami makapagpuri, awit, makasamba po sa inyo. Tunay nga Panginoon, Ikaw po yung waymaker sa aming mga buhay. You always make a way, Panginoon. Even though, Lord, may mga pagsubok na hindi namin alam, akala namin dead end na, Panginoon, pero gumagawa ka ng paraan. Gumagawa ka ng daanan, Lord. At salamat po sa gabing ito, Panginoon, nananampalataya kami. Laging may blessing. Even though, Lord, may circumstances na hindi pabor po sa amin yung sitwasyon, lagi pong may blessing. Marami pong salamat, Ama. Magturo ka nawa sa amin at maging kalakasan po ng aming pananampalataya po ito. Maging kagalakan ng aming mga puso, hindi magiging katitisuran din naman, kundi maging daluyan ng pag-ibig niyo po sa amin. At napakalaki ng concern mo, Lord. Kaya po, nais mo po na ipahayag po sa amin ito. Marami pong salamat. Ngayon pa lang, Lord, ang papuri po sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong teksto ay manggagaling po sa unang Korinto, chapter 10, verse 13. Familiar na po sa atin po yung talata pong ito. Basahin ko po, sabi po dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng iba. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Ibig sabihin po, kung ano man po yung naniniwala po ako, lahat po tayo merong battle sa ating buhay spiritual. Maaring meron tayong pagsubok sa ating sambahayan, sa ating anak, asawa, magulang, kapatid, iba pang kamag-anak, sa eskwelahan, sa trabaho, sa ating mga kapitbahay, o maging sa simbahan po, lahat po tayo may pinagdadaanan. Pero sabi po ng Panginoon, God is faithful. He will not allow any troubles, problem, challenges sa buhay natin na hindi natin kaya. Amen po, no? Napakalinaw po nung 1 Corinthians 10:13. Kaya, no matter what you are facing right now, kapatid, kaya mo yan. Dahil yun yung sabi ng Panginoon. Hindi po ako nagsabi nun, yun po yung sabi ng salita ng Panginoon. Ngayon po, bago po tayo dumako po dun sa blessing in disguise, ano-ano ba yung mga pagsubok, Saan ba ito nanggagaling? Ano ba yung pinagmumulan ng mga pagsubok natin sa buhay? So, naglagay lang po ako ng 3 bagay kung bakit tayo nagkakaroon ng pagsubok. Maaaring meron pang iba, pero dito lang po tayo mag-focus. Sabi po dyan, may mga pagsubok, bunga ng katigasan ng ulo, o bunga ng pagsuway sa Diyos. May mga pagsubok din naman na dumadating sa atin, bunga ng kapahalaluan o kayabangan. Meron din namang pagsubok na dumadating sa atin, bunga ng tiwala at bilib ng Diyos po sa atin. So una po dito, yung pagsubok, bunga ng katigasan ng ulo o pagsuway sa Diyos. Naalala niyo po si David. Nung si David po maging hari, syempre po, 2 Samuel bandang dulo, tama po, 2 Samuel. Nandun na yung kautusan, mula Genesis hanggang Deuteronomy. Tapos na si Moses, dumating si Josue. Ibig sabihin, aware na si David sa mga kautusan. At alam niya na hindi kalugod-lugod o hindi tama o isang kasalanan ang adultery at murder. Pero dahil nakita niya si Bathsheba na nililigo, nagkaroon siya ng desire sa kanyang paningin. Maganda to Pero pinagtanong niya, may inutusan siya, tanungin mo nga kung sino yung babaeng yun. Ayan po si Bathsheba, siya po ay asawa ni Uriah na isang Hittite. So kita niya, alam niya na si Bathsheba merong asawa. Pero sabi niya, sige,
papuntahin mo siya dito. Sa madaling salita, may nangyari sa kanila, and then eventually, gusto niyang pagtakpan yung kanyang kasalanan. Nagkaroon siya ng, pinatawag niya si Uriah, and then sabi niya, umuwi ka muna sa inyo. Actually, niyaya niya pa nga mag-inom eh. Samahan mo na yung asawa mo. Si Uriah naman, napakaganda nung kanyang spiritual stand. Ang mga kasamahan ko po ay nakikidigma, samantalang ako ay nagsasaya. Hindi po ako uuwi. Nauubusan na ng option si David. Ang ginawa niya, nagpadala siya ng sulat, ganito plano, ilagay niyo sa fronta si Uriah, pagsugod, umatras kayo. Sa madaling salita, namatay siya. Ang sabi ng Bible, kung ano yung ginawa mo ng lihim, ihahayag sa madlan. Sa mabutit masama, ipagsusulit natin sa Panginoon. Sa madaling salita, nirebuke siya ni Propeta Nathan. At ang sabi po sa kanya, napakabigat po, no? Basahin po natin yung 2 Samuel chapter 12. Verse 10, 11, tsaka 14. Sabi po ng verse 10, dahil sa ginawa mong ito, at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Verse 11, sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawain ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa, at sisipingan sila kahit sa katanghaliang tapat. Verse 14, ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. So, alam naman po natin, humingi po ng tawad si David. Maganda yung response niya sa Panginoon, Lord, tunay nga ako'y nagkasala, patawarin mo ako. And then, ang sabi ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng Nathan, dahil dyan, hindi ka mamamatay, ngunit ang mamamatay, yung anak mo. So, to make the long story short, namatay po yung kanyang panganay na anak dapat kay Bathsheba. Ito nga ay pinag-ayuno niya pa nung may sakit. Nagdamit sako siya, no, hindi siya kumain. Talagang niluhod niya sa Panginoon na wag sana. Pero dahil naibigay na yung judgment sa kanya, yung hatol ng Panginoon, bunga ng pagsuway niya, namatay yung anak niya. At hindi nagtatapos doon. Pagdating po ng chapter 13, ito na, unting-unting na nagkakaroon ng katuparan yung hatol ng Panginoon sa kanya. Yung kanyang anak na si Amnon, anak niyang lalaki, nagkaroon ng pagkagusto sa kanyang kapatid na babae sa ibang babae na si Tamar. And then pinatawag niya, nagpanggap siyang may sakit. Sabi niya kay Tamar, pakainin mo ako. Then niyaya niya, nasipingan mo ako. So sabi ni Tamar, masama itong ginagawa mo, isa itong kahihiyan. Pwede mo namang hingin sa ama ang aking kamay. Pero ayaw pumayag ni Amnon. Eventually, yun nga, pinilit niya. And then after nun, after niyang gawin yung kahalayan, nandiri siya kay Tamar. After po nung pagdating po ng chapter 14, etong kapatid ni Tamar na si Absalom, nagparoon siya ng party. Pinapunta lahat ng kapatid. Yung pala meron siyang plano, ipapatay si Amnon. And namatay nga si Amnon, no? At hindi nagtatapos doon. Sunod-sunod po to, no? Pagdating ng chapter 15, nagkaroon ng rebellion. Ang promotor si Absalom. Ibig sabihin, yung pagpapatawad ng Panginoon nandun. Pero yung bunga nun, yun yung naranasan ni David. At yun po ay dahil sa katigasan ng ulo at pagsuway sa Panginoon. Pangalawa po, no, may pagsubok bunga ng kayabangan o kapalaluan. Actually, meron pala sa Book of Acts si Herodes, dahil sa kanyang kayabangan, kinain siya ng uod. On the spot, kinain siya ng uod hanggang namatay si Haring Herodes. Pero yun po, hindi natin dadaanan. No? Kung interesado po kayo sa Acts chapter 12, verse 21. Yung isa po, no, na isang palalo, ito po ay si Haring Nebuchadnezzar. Basahin po natin sa Daniel chapter 4. Ano kasi siya, kiniklaim niya na kaya siya naging matagumpay, kaya naging successful nga, matagumpay yung kaharian niya dahil sa kanya. At nagpatayo pa nga siya ng rebulto niya eh. Pero ito po sabi ng Panginoon po sa kanya, no? Sa Daniel chapter 4, verse 30 hanggang 33. Ang sabi po dito,
Sinabi niya, talagang dakila na ang Babylonia. Ako, sabi niya, ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod at maging sagisag ng aking karangalan. Kita niyo, para sa kanya pa rin, no? At kapangyarihan. 31, hindi pa siya natatapos sa pagsasalita nang isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Hari Nebukadnezar, pakinggan mo ito. Aalisin na sa iyo ang kaharian. Ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan. Ito na yung pagpalo ng Panginoon. Kasama ng mga hayop, kakain ka ng damo tulad ng baka, 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Ang kaharian ng mga tao at maaari niyang ibigay ito kanino man niya naisin. So yung kanyang achievement, kiniklaim niya kanya. And then may isang tinig mula sa langit na nagsasabi, hindi sa'yo yan. Ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos, ang nagbigay niyan sa'yo. At anytime, pwede niya yung bawiin at ibigay sa iba. Pero mayroong parusa. 7 taon, magiging hayop, parang hayop lang. Maninirahan ka sa parang. Sabi ng verse 33, nangyari agad kay Nebukadnezar ang sinabi ng tinig. Itinaboy siya sa parang at kumain ng damo tulad ng baka. Nabasa siya ng hamog, humaba ang buhok niya na parang balahibo ng agila at ang kuko ay naging tila kuko ng ibon. So sa madaling salita, dahil sa kanyang kapalaluan, yung pagsubok sa kanya, ibinagsak siya ng Panginoon. Nanirahan siya sa parang, ibig sabihin, walang kumumport sa kanya. Mag-isa ka dyan. Total, kiniklaim mo lahat sa'yo eh. Mag-isa ka dyan, walang kukumport sa'yo, walang tutulong sa'yo, 7 taon kang ganyan. Ganun yung naging bunga ng kapalaluan o kayabangan ni Haring Nebukadnezar. At hindi lang po yun, no? May pagsubok din naman bunga ng tiwala o bilib sa atin ng Diyos. Kilala naman natin si Job. Sa kabila ng kanyang pagiging matuwid, si Satanas nag-request sa Diyos. Kaya lang naman, sinusunod niya sa'yo kasi pinagpapala mo. Hindi sabi ng Diyos sa kanya, sige, ligligin mo siya, huwag mo lang kukunin ang kanyang buhay. At yun nga yung nangyari sa kanya. Bakit? Bakit dumaan siya sa ganung pagsubok? Dahil bilib sa kanya ang Panginoon. So sa tingin po natin, sa 3 pagsubok na pwedeng daanan ng isang tao, sa tingin po, nasaan po tayo doon? Tayo ba ay suwail? Tayo ba ay mayabang? O bilib sa atin ang Panginoon? Kaya dumadaan sa atin ang pagsubok. Ito po ay personal, no? Wala po tayong dapat isipin tungkol sa iba. Ang mensahe po ng Panginoon, kaya po tayo nandito, kinakausap tayo ng isahan ng Panginoon. Kapatid, nasaan ka doon? Bakit ka nasa ganyang sitwasyon? Dahil ba hanga sa iyo ang Panginoon? O dahil pasaway ka? O dahil mayabang ka? Tarinawa, lahat po tayo nandun sa 3. Pero syempre, hindi natin pwedeng tanggalin sa larawan na maaring kaya tayo dumadaan sa pagsubok dahil sa pagiging pasaway natin. Mahirap po kasi ganito po yan mga kapatid, no? Mahirap po sa isang mananampalataya na therefore I conclude, kaya ako dumadaan sa pagsubok na to dahil bilib sa akin ng Diyos. Mahirap po pag ganun agad. Kailangan mo munang i-evaluate yung sarili mo. Panginoon, saan ba ako nagkamali? Saan ba ako nagkulang? Ano yung kasalanan na nagawa ko sa iyo? Ano yung pagkukulang ko sa iyo? Nakalimutan ba kita? May pinagselosan ka ba? Bago ko mag-jump kay Job. Nung sa ganun makita natin, may kailangan pa palang mabago sa akin. Amen po, no? Again, harinawa, nandun po tayo sa 3. So, yun po yung mga bunga kung bakit po tayo nagkakaroon ng pagsubok. Ngayon, ang tanong, actually, intro pala po yun, no? Salamat po sa Panginoon. Sabi po dito, no, anumang dahilan kung bakit tayo dumadaan sa pagsubok. Gaano man niyang kabigat, gaano man niyang kagaan, o ano man yung pinagmulan kung bakit tayo dumadaan sa pagsubok. Ito po yung tatandaan natin. Sabi ng Romans 8:28, all things work together for good for those who love God and who are called according to His purpose. Lahat po yan para sa ating ikabubuti.
Kita nyo na, no? Madalas sa pagsubok, unfavorable. Kung pwede nga, wala na yan. Pero sabi ng Panginoon, tibayan ninyo ang loob. Sa mundong ito, punong-puno ng kapagkatian. Tibayan nyo yung loob na pagkatagumpayan mo ng sanlibutan. Walang accepted. Lahat po tayo dadaan doon. No? Pero yung lahat po yung para sa ating ikabubuti. Sabi nga po dyan, kung paano may bahaghari pagkatapos ng bagyo, meron ding blessing o pagpapala sa pagsubok. Ngayon, ito po yung ating tanong, no? Ano-ano ang mga bunga ng pagsubok sa ating buhay? 3 bagay po. Una po, ang bunga ng pagsubok sa ating buhay, medyo maliit lang po, sabi diyan, it gives us the opportunity to be victorious. Pangalawa, it gives us the opportunity to be sanctified, which is maging banal. Ikatlo, it gives us the opportunity to be intimate, lumalim, o dumikit pa yung ating relasyon sa Panginoon. Isa-isayin po natin, no? Una po, ang bunga ng pagsubok sa ating buhay, it gives us the opportunity to be victorious. Mga kapatid, pag-isipan niyo po ito. Ito po, madalas po natin ito naririnig. Hindi natin pwedeng sabihin tayo ay mananagumpay kung wala tayong pinagtagumpayan. Amen po, no? Parang sa school, hindi mo pwedeng sabihin, Ma, nakagraduate na po ako ng college. Kung hindi ka naman nag-enroll at nag-aral. Di ba? Hindi mangyayari, Ma, na-promote po ako sa trabaho. Kung hindi ka naman nagtatrabaho. Ganon din po sa ating pananampalataya. Kailangan nating dumaan sa pagsubok para maging mananagumpay po tayo. And again, the Bible says sa John chapter 16 verse 33, sa mundong ito, puno ng kapigatian, tibayan ninyo ang iyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kung papaano po na napagtagumpayan ni Jesus ang sanlibutan, kung papaano po siya naging victorious, ganun din po yung mangyayari po sa atin. Kaya nga po sabi dito, yung ating pagsubok, sabi diyan, kaya nating pagtagumpayan, kaya nating magtagumpay sa pagsubok. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, yung letter B lang po, ang sabi po diyan, God is faithful. Napakalalim. God is faithful. Hindi niya ipapahintulot na tayo'y subukin ng higit sa ating makakaya. So, hindi pa nagsisimula yung pagsubok mo. Magtatagumpay ka na. Bakit? Kasi yung pagsubok na yan, kaya mo. Hindi yan dadating sa'yo nang hindi mo kaya. Akala minsan lang, dahil na dadala tayo ng ating emosyon, ng ating damdamin, nakikerry away tayo. Nakakala natin, napakabigat naman ito. Naalala niyo si Elias, nung pinagtangkaan siyang patay ni Jezebel. Tumakbo siya, tapos sabi niya, Panginoon, kunin niyo na ako. Samantalang before doon, napakaraming false prophet ang napapatay niya. Dahil lang nadala siya ng emosyon, gusto ko lang mamatay. Sabi ni Elias. Pero prior to that, napakaraming false prophet ang napapatay niya. Ganon din si Moses. Ang titigas naman ang ulo ng mga taong ito. Hindi ko naman sila mga anak, kunin mo na ako, sabi niya sa Diyos. Samantalang prior to that, napakaraming pagsubok na napagtagumpayan niya kasama ang Diyos. Pero dahil sa emosyon, nasabi nila yun. Kaya the feelings is very deceiving eh. Kaya maging maingat po tayo dyan. Sabi nga ng Bible, the flesh is weak but the spirit is always ready. At nawa sa ating buhay po, lagi nating pangibabawin sa ating desisyon yung ating spirito. Yung ating pananampalataya. Huwag tayong padadala sa emosyon. Dahil pag emosyon po ang nanaig, sigurado, matatangay tayo. Panghihinaan tayo na ito. Amen po, no? Sabi nga po dito, kaya nating magtagumpay sa pagsubok. Bakit? Because God gives us strength. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthened me.
Napakaganda, no? I can do all things. Wow! Tapos sa Amplified Version mo, napakaganda ng translation sa Amplified Version. Sabi po doon, I can do all things through Christ who strengthened me if this is according to His will. Kung itong gagawin ko ayon sa kalooban ng Panginoon, magagawa ko to sa pamamagitan ni Jesus. Kaya yung pagsubok mo, kapatid, kaya mo yan eh. Because God gives you strength. At hindi nagtatapos doon. Hindi lang basta lakas ang binibigay sa atin ng Panginoon. The Lord is also with us. Sabi nga ng Romans 8:31, anong masasabi natin tungkol sa bagay na ito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? And then sabi po ng verse 35, basahin ko po, no? Medyo mahaba lang to. Romans 8:35. Sige po, pakibasa po. Yung una po makakita. Papo, pasoy. Romans 8:35. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian, o ang kaipasan, o ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang taba. Amen po, no? The Lord is asking, sino makakapaghiwalay sa atin sa Kanya? Anumang negatibong sitwasyon, pinakakauli-hulihan na kamatayan, yan ba ang makapaghihiwalay sa atin sa Panginoon? Sabi sa verse 37, hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Ang sitwasyon po ng ating buhay sa mga may pagsubok, kahit palala pala siya ng palala, lalo pala tayong ini-encourage ng Panginoon na magtatagumpay po tayo. Bakit? Dahil kasama natin siya. Sa lahat po ng tunay na tumanggap po sa Panginoon, walang battle na nag-iisa ka. Sabi nga ng mga ngaral, 2 is better than 1. At ang ating marriage, actually sa marriage po ito ginagamit, ang ating marriage na una nating mararanasan when we encounter Jesus. Kaya nga, sa Book of Revelation, ang grupo ng mga mananampalataya ay tinatawag na church. At ang church represents bride. And Jesus is the groom. Si Jesus po yung kasama natin. Kaya walang battle na ikaw lang. Kaya never mong sasabihin, mag-isa lang ako. Hindi pwedeng mangyari yun. Although minsan, by presence ng ating mga tao sa paligid natin, feeling natin iniwanan tayo, mag-isa tayo in physical form, but in spiritual form, Jesus is with us. Amen po, no? So the Lord is encouraging us, kapatid, lumabang ka sa pagsubok na yan. Because I gives you strength and I am always with you. Kaya ang nais po ng Panginoon, pag dumadaan po tayo sa pagsubok, kahit gaano man yung kabigat, magkaroon tayo ng kagalakan. Ang sabi po ng Santiago chapter 1, verse 2, ang sabi po dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. So kita nyo na, sabi ni Santiago, maging si Pablo, sabi niya, magalak kayo, inuulit ko, magalak kayo. Ito po ay mga grabe po ang mga pinagdaanan ng mga unang mananampalataya po. Pero sila mismo nagsasabi, magkaroon tayo ng kagalakan. Again, even though hindi pabor sa atin ang sitwasyon, the Bible is reminding us, rejoice always. Rejoice always. Amen po, no? At nawa, yung ating kagalakan, hindi po itong manakaw ng sitwasyon ng ating buhay ngayon. May sakit ka ba? May problema ka bang pinagdadaanan personal? Kahit ano man yan, huwag mong hayaang manakaw yung kagalakan na yan.
Dahil yung kagalakan na yan, nanggagaling sa Panginoon. At lagi niya tayong isinasama. Ito po yung magandang bagay. Ang sabi po ng 2 Corinthians 2, verse 14, yung unang part lang po, no? Tayo daw po ay laging isinasama ng Panginoon sa parada ng pagtatagumpay. Kaya ano yung ikakalungkot mo? Dapat lagi tayong magalak dahil merong assurance kahit anong sitwasyon mo ngayon, ang Panginoong Hesus sinasama ka sa parada. At yung tagumpay na yun, sa Kanya din nanggaling yun. Sabi ng 1 Corinthians 15 verse 57, thanks be to God who gives us the victory in Christ Jesus. Kita nyo na, no? Buhay po yung salita ng Panginoon. At ang sabi ng Biblia sa Book of Isaiah, walang salita na babalik sa Panginoon na hindi mangyayari yung tagubilin nito o yung meaning nito. Hindi pwedeng bumalik yun sa Panginoon nang hindi nagaganap yung sinabi niya. Kaya again, kapatid, rejoice in the Lord always. Amen po, no? Praise God. Ikalawang punto po. Ano pa yung bunga ng pagsubok sa ating buhay? Ikalawa, it gives us the opportunity to be sanctified. Tayo pong lahat ay nasa proseso po ng kabanalan. At hindi tayo makakapasok sa langit nang hindi tayo banal. Lahat po tayo nasa proseso. Maaring mahaba, maaring maiksi. Parang yung sa parable ng ubasan, di ba mayroong umaga pa lang nagtatrabaho na, may dumating ng tanghali, may dumating ng hapon, pero lahat sila pantay-pantay ng sahod. Maaring iba sa atin matagal ng Kristiyano, maaring iba sa atin at sabihin natin 30 years, 20 years, 10 years, tapos merong na born again, 1 month lang, tapos dumating ang Panginoon. Lahat tayo nasa langit. Ganun po siya kasimple, no? So parang ganito po yan, no? Yung ating process ng sanctification. Kailan ba natin pwedeng tawagin ng isang seaman? Kapag nakasakay na ng barko. Amen po. Kahit graduate yan ng marine transportation or engineering, hanggat hindi sumasampa ng barko yan, hindi seaman yan. Actually nga, karamihan ng mga seaman, kagaya po ng ating mga kapatiran, hindi yun yung tinapos nila. Diba? Iba yung kanilang tinapos, iba yung kanilang skills. Pero nagpabarko sila. At ang tawag sa kanila, seaman. Ganon din po sa ating, lalo na po sa panahon ngayon, dahil sa hirap ng buhay, may mga tao na graduate ng teacher, graduate ng nursing, yung iba graduate ng doktor, pero nasa call center. Tatawagin ba natin silang teacher? Tatawagin ba natin silang nurse? Kung hindi nila pinapractice yung profession nila? Di ba hindi po? Tatawagin mo lang ang teacher kung nakikita mo na nagtuturo. Pero kung nasa call center, hindi siya teacher. Call center agent siya. Ganun din po sa atin, no? Hindi natin pwedeng i-conclude na tayo po ay malagong mananampalataya unless we face challenges, trials, and problems sa ating mga buhay. At doon po nakasalalay para po tayo magkaroon ng personal na kaisipan. Nasaan na ba yung faith ko? Anong level? Ito po yung personal, no? Hindi po, huwag niyo pong iisipin na para sa iba. Personal lang po ito. Nasaan na ba yung faith ko? Anong level na ba ako? Nakadepende po yun, papaano ka tumugon sa pagsubok. Uy, ang dami niyang ministry. Malagong Kristiyano yan, hindi po. Bagamat, ito po ay bahagi ng pagiging malagong Kristiyano na meron kang kinabibilangang ministry. Pero never na yun na magde-define ng maturity. Nakadepende po yan, paano ka tutugon sa pagsubok mo sa buhay. Magreklamo ka pa sa Diyos? Questionin mo ba ang Panginoon? O yayakapin mo yung nangyayari sa buhay mo with faith? So doon po yun nakadepende. Kaya nga po, may mga mananampalataya na nagugulan sila, ba't biglang nawala yun?
ang sipag-sipag nun Yung pala, hindi nila namamalayan na yung definition ng Christian maturity ay hindi nakasalalay sa sipag o sa pag-attend. Bagamat part siya, nakadepende yun papaano ka tumugon sa pagsubok. Ang sabi nga po dito, sa 1 Peter chapter 1 verse 7, tulad ng ginto, ito po ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Ganon din po yung ating faith, pinadadaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y tapat. Kita nyo na, Pag dumaan ka ba sa pagsubok, magiging faithful ka ba? Example, halimbawa nagtatides ka. Siguro naman po lahat po tayo nagtatides po, Lahat naman po. Amen po? Ayun, praise God. May financial problem ka. Paano na? Paano na, Lord, yung tithes ko? Kaya lang, yung almusal namin, 5 pandesal kami lagi Ang pambili ko, ang 4 na pandesal lang, kulang ng isa. Mabawasan ko muna ng 2 piso yung pan-tithes ko. Hindi po. No? You need to stand firm in your faith. At ang Lord, binibigyan tayo ng opportunity to decide. Mag-i-stand ba ako sa faith ko? O hahayaan kong makompromise ako? Kaya ka dumadaan sa pagsubok. Amen po, At sabi pa nga po dito, kaya daw tayo pinararaan sa pagsubok, bukod sa pagiging ginto upang malaman kung talagang tapat, pinararaan tayo sa pagsubok dahil nasa proseso po tayo ng kabanalan. Upang tayo daw ay maging ganap at walang pagkukulang sa Panginoon. Ang sabi po ng Santiago 1, verse 3 and 4 po, pakibasa na lang po. Santiago 1, verse 3 and 4. Sige po, Papo, sige po. Thank you po, Papo. Santiago 1:3-4. Yaman na nalaman na pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan ng pagtitiis ay magkakaroon ng sakdal ng luwa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Amen, sabi, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Pag walang pagsubok, yung faith mo, hindi malalaman kung talagang matatag. Di ba po yung mga sasakyan nga, ilang beses po yung tinetesting na ibangga para ma-check yung quality. Naalala ko nga nung kapanahonan ng anong cellphone ba yun? Xiaomi ba yun? Indian phone. Yung binabagsak mula sa space. Xiaomi ba yun? Poco ba yun? Basta may cellphone po na nung Indian phone siya, nung nirelease siya sa market, ang kanyang quality check, binabagsak mula sa sa langit. Pagbagsak buo pa, ganun sila mag-quality check. Ganun din po yung yung ating pananampalataya. Kina-quality check. Upang matiyak na pagdating ng araw, ready na to sa pagharap sa Panginoon. Na ito po ay handa nang humarap sa Panginoon na walang kapintasan, walang pagkukulang at malinis. At lahat po tayo doon nasa proseso nun. Kasi kung nandito ka pa, sabihin hindi ka pa ganap. Lahat po tayo on the way. Ika nga. And then sabi po dito, kaya tayo dumadaan sa pagsubok upang matagpuan daw tayong banal. Pagbalik ng Panginoon. Ibig sabihin, nagkakaroon po tayo ng reminder, continuous reminder, na kailangan magpakatatag tayo sa pananampalataya dahil anytime, without knowing, pwedeng dumating ang Panginoon. Sabi po ng 1 Thessalonians 5:23, sige po, pakibasa na lang po. Tulad kung pamilyar po kayo dun sa 10 dalaga, 5 wise, 5 yun nga, yung mahina yung nila. Hindi sila handa
Yung 5 na virgin na matatalino, meron silang dalang extrang langis. Ibig sabihin yung kanilang faith, ay continuous nilang pinalalakas. Ngayon, yung 5 mga mangmang, yung kanilang faith, pinababayaan nila. Kaya nung dumating ang Panginoon, hindi sila ready. No? Ang sabi po dyan, sige Kuya Carl, pakibasa mo. Thessalonians chapter 5, verse 23. Ito po sinasabi, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po, no? Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan yung ating buong katauhan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Madalas po kasi kapag walang pagsubok, ang tao nakakalimot sa Panginoon. Kaya napakaganda po sa isang mananampalataya, meron kang pinagdadaanan. Ito ay isang reminder sa iyo na kailangan kong kumapit sa Panginoon. Hindi ko lang po maalala kung saan po yun. Ang sabi po doon, sa pagdating ng Panginoon, ay parang katulad nito. Yung isa ay nagsasaka, merong dalawang nagsasaka, yung isa nawala, yung isa naiwan. Merong dalawang nasa bahay, yung isa kinuha, isa naiwan. Ganon daw yung pagdating ng Panginoon. At pagdating ng Panginoon, naka-ready tayo. Wala tayong kapintasan, banal tayo. Anytime. Because the Bible says, the Lord Jesus Christ, yes, Book of Revelation, I am coming soon. At tayo po ay nasa huling panahon na. Sabihin natin mga 5 seconds from now. 1, 2, 3, 4, 5. Joke lang po. Hindi pa. O sabihin natin, anytime sa dumating ang Panginoon, handa ba tayo sa pagdating ng Panginoon? Amen po, no? At nakahanda po tayo. Kaya tayo po ay nais ng Panginoon. Hindi tayo manlupay, hindi tayo ma-carried away base dun sa sitwasyon na ating kinakaharap. Kundi manatili tayong faithful sa Panginoon. Ano man yung ating sitwasyon na kinalalagyan po ngayon. Amen po, no? At ikatlong punto po, sabi po dito, ano ba yung bunga ng pagsubok sa ating buhay? It gives us the opportunity to be intimate with God. Alam niyo po, isa sa pinakasusi para po lumalim yung intimacy natin sa Panginoon ay communication. Parang ganito po yan eh. Sa mga mag-asawa, di ba po nagsimula kayo sa ligawan, and then jowa goes, and then naging mag-asawa kayo. Pansinin niyo po, nung kayo'y nagpapasimula, di ba po ganito magka-jowa? Hindi ko naman nilalahat, pero sa panahon kasi ngayon ganito. Yung mga jowa goals, ano yan? Puyatan yan. Kwentuhan, anong favorite color mo? Anong favorite food mo? Saan ka galing kagabi? Anong favorite subject mo? Yung mga bagay na maliliit, gusto nilang malaman, gusto nilang alamin. Para lang may pag-usapan, meron pa nga mga senaryo na naka-video call na, tulog na, naka-video call pa eh. Nakakita na ba kayo ng ganon? Humihilik na yung lalaki, yung babae nakatitig lang sa cellphone habang tulog, naka-video call sila. Hanggang malaubat yun. Ganon nila pinahahalagahan yung communication dahil gusto nating makilala yung isa't isa para lumalim yung ating relationship o yung intimacy doon sa taong gustong-gusto natin. Hanggang sa patuloy na ma-develop yung love, lumalim yung love, and then eventually magkaroon kayo ng desire na maging asawa. Tapos na mag-asawa na kayo, nung mag-asawa na kayo, pinag-uusapan nyo na. Bihira na kayo mag-usap. Pag nag-uusap kayo, sira na naman yung gripo. Magbabayaran na naman ang meral ko. Han, ano gusto mong ulam? Sagot ng isa, kahit ano. Sasagot yung isa, ayan ka na naman, kahit ano. Paghanda ko, ayaw mo naman.
Ganun yung, yung development ng communication. Pero ano lang po yun, kidding aside lang. Ganun din po ang ating Panginoon. Ang Panginoon, lagi siyang nananabik sa atin na magkaroon tayo ng malalim na communication sa Kanya. Kaya nga sabi niya sa Matthew 7:7, ask, seek, and knock. Magtanong ka, tutugunin ka, hanapin mo, masusumpungan mo, kumatok ka, ikaw ay pagbubuksan. Ang Panginoon po, nag-aantay siya lagi sa atin na lumapit po sa Kanya. Kung papaano po ang isang ama at ang isang ina, laging nag-aantay na magkwento yung anak. Kahit alam naman ng mga magulang kung ano yung nangyayari sa kanilang mga anak, nag-aantay pa rin sila na magkwento. Inaantay pa rin nila yung anak. Lord, anak, nandito ako, magulang mo. Pwede tayo magkwentuhan, pwede natin pag-usapan yan. Kung ano man yan. Kaya nga nakakatawa sa isang magulang na through happy, through sad, excitement, o anumang senaryo ng kanyang anak, lagi siyang nandun para makausap at makakwentuhan yung anak niya. Kasi ano yun mga memorable moments, mga bagay na hindi natin mababalikan. Kapag na-miss natin yung pagkakataon na pwede natin gawin yun sa ating mga mahal sa buhay. Ganon din po yung Panginoon. Lagi siya nag-aantay. Bagamat alam ng Diyos. Kasi alam naman niya lahat eh. Kailangan ng buhok natin, alam niya eh. Pero nag-aantay siya. At ang pangako ng Panginoon, if you ask God, ang sabi ng Jeremiah 33 verse 3, call to me and I will answer you. Kita nyo na, no? Hindi ka sasagutin ng Panginoon hanggat hindi ka tumatawag. Parang sa cellphone, hindi mo pwedeng, sagutin mo naman yung tawag ko. Sabihin sa'yo nung isa, hindi ka naman natawag eh. Ganon din sa Panginoon. Call to me and I will answer you. And the Lord has promised, and I will tell you great, unsearchable, and mighty things which you do not know. Yung mga bagay na hindi natin maunawaan, pwede natin itanong sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. At itong plano ko, my plan is to prosper you, not to harm you, and to give you hope and a better future. Doon mo lang marirealize, ang ganda pala ng plano ng Panginoon sa akin. Bagamat hindi ko nakikita yung eksaktong outcome ng plano ng Panginoon sa akin. Pero dahil sinabi niya, plan to prosper me, not to harm me, plans to give me hope and a better future. Hebrews 11 verse 1 ba? Magtitiwala ako sa Panginoon kahit hindi ko nakikita because that is faith. Sabi ng Isaiah 55 verse 8 and 9, kung paano ang langit higit na mataas kaysa lupa, ganun din naman ang kaisipan ng Diyos. Higit na mataas kaysa sa ating kaisipan. At wala makakaarap dito, pero dahil sa pangako ng Panginoon, na yung mga nararanasan natin ay para pagpalain tayo, magtitiwala tayo sa Panginoon dahil sinabi niya. Eh, paano mo malalaman na sinabi ng Panginoon kung hindi ka natawag? Hindi, ano ka dyan, safety ka dyan, imo ka dyan mag-isa. Comfort na naman ako, friend. Wala na naman mapapansin sa akin. Eh, hindi ka tumatawag sa Panginoon, nag-aantay lang ang Panginoon. Hindi lang po yun, ang nais ko ng Lord, matuto tayo. Isip siya. Sabi ng Matthew 6:33. Sorry po. Ay, sorry. Thank you po. Ang sabi po ng Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Sabi po, no? Seek first. Seek first, hindi second. Seek first the kingdom of God and His righteousness. At yung problema mo, yung pagsubok mo, yung challenges na kinakaharap mo, ang Lord ang mag-aayos niya. And all these things
will be added unto you. Sabi ng Psalms 37 verse 4, delight yourself unto Lord. At yung answer sa prayer mo, yung desire ng heart mo, ibibigay ng Panginoon. Pero before yon, you need to seek God first. Meron kasing minsan ng tao ganito ninanasa nila ang Panginoon kapag may kailangan sila. Kapag may karamdaman, Lord, I need your healing. Kaya mapapansin niyo po, may nakakaalala lang sa Panginoon kapag may problema. Bagamat, sabihin natin mga hindi mananampalataya din, naaalala lang tayo kapag kailangan nila ng prayer request. Bagamat yun ay opportunity para sa atin to witness. Pero malungkot na bahagi ng buhay ng isang tao na maaalala mo lang ang Diyos pag kailangan mo siya. Na hahanapin mo lang ang Panginoon kapag feeling mo dead end ka na. At nawa, huwag po mangyari sa atin. Ito po yung paghahanap sa Diyos na gusto niyang taglayin po natin. Ang sabi po ng Jeremiah 29, verses 12 hanggang 13, ako na lang po babasa. Ang sabi po dito, kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit, at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Bakit ba natin hinahanap ang Panginoon? Dahil ba sa pagpapala? Dahil ba sa himala? O dahil mahal natin ang Diyos? Lord, I want to know you more. I want to be close with you because I love you. At yun yung paghahanap na nais ng Diyos na taglayin natin sa Kanya. Yung mga bata nga po, alam niyo po si Elias, pag binubuksan namin yung pinto ng bahay, biglang tatakbo yan palabas. Ginagawa ko, hindi ko habulin. Hanggat natatanaw ko siya, pwera na lang pag may lumapit na aso, hahabulin ko kasi baka kagatin Pero hanggat natatanaw ko siya, hindi ko siya habulin. Tapos maghahanap yan. Pag hindi niya makita, babalik siya. Ganun yung pagnanasa ng isang anak na gusto niya laging makita yung kanyang magulang. Ganun din nawa tayo sa Panginoon. Kaya sabi ni Moses, Panginoon, aking Diyos, kung hindi mo lang din naman kami sasamahan sa promised land, wag na lang. Dito na lang kami. Sabi ni Moses. Ganon din nawa tayo sa Panginoon. Huwag tayong manawa. Kung iniisip natin, close na tayo sa Panginoon, that's good. Pero huwag tayong mananawa na mas lumalim pa yung paghahanap natin sa Panginoon. Kung paano tayo nananabik lagi sa ating asawa, sa ating anak, sa ating paboritong ulam, sa ating paboritong gustong puntahan. Ganon din nawa tayo sa Panginoon. At ikatlo po, dapat to, matuto daw tayong kumato sa Panginoon. Ano po yan? Awit 27 verse 4. Nagkamali lang po ako ng Sabi po dito, yung pagkatok, ito ay isang interpretasyon o isang larawan na gusto kong pumasok. Kasi hindi ka naman kakatok kung wala kang desire na pumasok. Ganon din po tayo. Gusto ng Panginoon, matuto tayong kumatok. Papasok sa Kanya. Ibig sabihin, gusto nating lumalim at tumindi yung ating kaugnayan sa Panginoon. Basahin po natin yung Psalms 27 verse 4. Ako na lang po. Sabi po dito. Ang sabi po dito, kay Yahweh, isang bagay lang ang aking hiniling. Sabi po ni David, isang bagay lang yung gusto ko, isang bagay lang yung hinihiling ko. Sabi ni David, iisa lamang talaga ang aking hangarin. Inulit niya pa, iisa lang yung hangarin ko. Ang tumira sa templo niya
habang buhay. Grabe yung ano ni David, no? Yun lang yung gusto niya. Upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan, at dooy humingi sa Kanya ng patnubay. Tayo po, ano ba yung ultimate goal natin sa buhay? Ang ultimate goal ba natin ay maging successful? Okay naman yan. Pero sabi nga ng Bible, kung ang pag-asa natin sa mundong kay Jesus ay para lang sa mundong ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat. Ano ba yung ultimate goal mo? Minsan ba naisip natin na my ultimate goal is to see Jesus face to face? Yun yung desire ni David, na manirahan sa templo ng Diyos habang buhay sa kalangitan. At yun din yung hinahanap ng Panginoon sa atin, na kung ano yung sipag mo sa Panginoon, magsipag pa tayo lalo. At ang ating paglilingkod sa Panginoon, hindi nakadepende sa kung ano yung pinagdadaanan natin. Kundi nais ang Panginoon, dahil gusto natin na mapalapit sa Kanya. Hindi dahil sa pagpupala, hindi dahil sa himala, hindi dahil may problema tayo o kung ano man. Yun ay dahil may desire tayo. At ang desire na to galing din naman sa Panginoon. Meron nga tayo isang miyembro, no? Kalalakihan po. Sabi ko sa kanya nung, pansin ko po namamayat kayo. Sabi niya sa akin, meron akong chronic kidney disease stage 3. Kapag umabot ng stage 5, yun na yung dinadialysis. Kaya ako namamayat kasi kailangan kong mag-diet para hindi lumala. Kaya nga, uma-attend ako palagi. So, ang pagkakaunawa ko po dun sa kanyang statement, kahit maiksi na lang yung buhay ko, gagamitin ko na to paglilingkod sa Panginoon. Hindi ko nasasayangin to. Maiksi na lang eh. Naalala niyo po yung ating pinag-aralan po, no? Ito mga nakaraang linggo. Teach us to number our days. Saglit na panahon na lang ilalagi ko. Saan ko to gagamitin? At kailan pa ako magdedesisyon na magseryoso at mag-alay at magtalaga ng buhay sa Panginoon? Kung yung bukas, hindi ko alam kung mabubuhay pa ako. Kita niyo na? Sabi nga ni Pablo, to live is Christ, to die is gain. Ang buhay kong ito, para kay Jesus. At ang kamatayan, pakinabang para sa akin. Sapagkat sabi ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos na umibig at alay ng buhay sa akin. Dito po ako magtatapos, no? Sabi po dito, ito daw po, itong mga bagay na ito, ang desisyon pa rin nasa atin. Kagaya ng ating 3 punto, lahat po ito, opportunity lamang. Opportunity to become victorious, opportunity to be sanctified, opportunity to be intimate with God. But then, lahat ng ito, tayo pa rin ang magdedesisyon. Anong pipiliin natin? Pipiliin ba natin maging mananagumpay? O pipiliin natin sumuko at maging talunan? Kung ano man yung kinaharap natin. Pipiliin ba natin maging banal? O magre-rebelde tayo sa Diyos at sisisihin natin siya? Bakit nangyayari sa atin to? At kung questionin natin ang authority ng Panginoon, bakit ako? Bakit hindi siya? Kasi pag naman ako, bakit ako? Ganun ba? Pipiliin ba natin mas lumalim yung ating relasyon sa Panginoon? Yung ating kaugnayan sa Kanya? O tatalikod at lalayo tayo sa Kanya? Nagsabi diyan, the decision is yours. Amen po. Ayos po ba? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Glory to God.